Yan. Okay. Hello po sa inyong lahat. Ito yung pagkakataon na hinihintay ng sambayan ng Pilipino na talaga namang merong development para dyan sa Senado. Kasi ito nga, nababalitang magre-resign na raw si committee chairman, Pampilo Lacson. Dahil akala niya kasi hindi matutunugan at hindi mararamdaman ng taong bayan ang mga gagawin nilang pangtatakip sa investigasyon. Unang-una, may narinig ba tayo ng pangalan ng congressman? Puro mga senador, di ba? Bakit? Di naghihinala ng taong bayan sa kanila. Silang dalawa ni Tito Soto at ni Pampilo Lacson. Kumbaga, tinatawag sila ng puta sila ni Romualdez. O, di ba? Saan ba si Romualdez? Sa Kongreso. Ayan ang kinakapihan nila. Di Kongreso. Diyan sila nagkamali sa ginagawa nila. Wala silang kumbaga ginagamit lang nila pagkabeterano nila. Pero yung utak nila, hindi nila ginagamit. Kung saan sila pagpwesto. Dahil, yun nga hindi ba nila naisip silang dalawa ni Soto at ito si Lacson, hindi nila naisip nagwala ng taong bayan. Hindi ba nila naramdaman noong nung September 21 nagrally? Hindi ba nila naramdaman yun? Di ba ayaw na sa magnanakaw? Di anong ginawa nila? Pananakit pa rin ang butas ang ginagawa nila. Pagtatakip nila kay Romualdez. Kumbaga, dinidepensahan pa nila si Romualdez. Kung hindi pa nagsalita si Chis Escudero sa plenaryo, hindi pa sila matatauhan. Kaya nga, ang parinig ni Escudero, tumama sa kanila yun patama sa kanilang dalawa yun. Hindi ba, ito si Soto, si Esculbukol, hindi ba niya naramdaman? O talagang makapal lang ang balat na hindi tumatagos ang parinig sa kanila ni Escudero. Di ba? Sabi nga ni Escudero, kung ikaw ay susunod sa script ni Romualdez, eto yung mga sumusunod na gagawin mo. O yun, di ba? Lahat yun tumama sa kanila, sa mga ginagawa nila. Yung patama ni Escudero, patama sa kanila yun. Lahat yun, talaga tumama sa kanila. Pero ito, ang bagong development at bagong balita tungkol sa dyan sa Senado, magre-resign na raw si Chis Escudero. Ito po, pakinggan po natin itong balita na to. Ayan yung bagong balita. Hindi na po ngayon si Radyo Patrol Robert Mano. Robert. Papa Howell magbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Pampilo B. Lacson. Hindi matapos ipahayag ng ilang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control project. Di ba? Inipi Senator Lacson ang lahat ng mga chairman ng komite sa Senado kabilang ang Blue Ribbon ay halal ng kanilang mga kapwa senador, pero hindi nito mapipigil ang kanyang patuloy na laban kontra katiwalian. Sabi ni Lacson, kasi una na rito nagsalita si JB Ersto na talaga namang malamang at sa malamang narinig yun ng mga senador at nakita yun sa interview na yun. Kaya ganun din na nararamdaman na ibang senador, sigurado. Iham ng pagbibitiyo at maarihayag ito sa plenaryo sa oras na ipagpatuloy ng Senado ang kanilang sesyon. Pinatikot naman ni Lacson ang mga fake news at maling naratibo na ipinakalat ng ilang grupo kabilang. Hindi ho. Wag ho kayo maniniwala kay Lacson. Itong si Lacson nagnananawagan na fake news. Hindi ho. Totoo po yan. Kaya ito po si Lacson, wag po tayo magpapalinlang dito. Veterano na po yan. Pumuti na ho ang buhok nila at tumanda na sila sa ganyan. Puro ang naratibo nila ay puro mga pandinin lang sa taong bayan. Ano ba? Aabot pa tayo sa ganito kung hindi pa nila nasimulan noon. Di ba? Ang tagal-tagal na sila sa Senado, umabot pa rin tayo sa ganito. Sana kung matinong sila ni Tito Soto at ni Lacson, noon pa, na-remedyo na yung corruption na yan. Di ba? Yung mga style nila, dapat, kung yung style nila is para sa taong bayan at masugpong ang corruption sa taong bayan, hindi lalala ng ganito. Di ba?
Noon pa man, meron silang sistema, yung mga rules nila na kumbaga sila nagtatakipan talaga eh. Ayaw yung style nila Soto at ni Lacson. Pinagtatakpan nila yung Kongreso. Yun eh, sila, yung kumbaga yung tinatawag na collegial body. Diba? Yun eh. Nagkakampihan tungkol sa corruption. Diba? Corruption pa rin ang nila eh. Ang kumbaga umupo sila dyan para kumita pa rin. Ayun ang iniisip nila eh. Diba? O edi dapat hindi na nangyari noon niya kung nasugpo na nila noon pa. Ibig sabihin eh, kung noon pa yon na yung pagkaputi ng buhok nila, umabot na sa Senado. Ganun pa rin eh. Talagang hindi nila sinusugpo ang corruption noon pa eh. Noon pa, nung unang pagpupo pa lang nila. Dapat, doon na nasugpo ang corruption. Kaya, kung nasugpo nila noon pa ang corruption, okay na ngayon. Wala na corruption ngayon. Ang problema, lumala ngayon. Tapos nung umupo sila, lalo pang palalalain. Imbis na nasugpo na ng taong bayan at nakita na ng taong bayan ang style ng corruption ng Kongreso sa TPWH. Dapat inanuhan na nila yun. Niremedyohan na nila yun. Niresolve na nila yun sa hearing sa Senado. Diba? Ang problema, kapag ka naririnig mo yung pangalan ni Romualdez, takip dito, kung anong pinagtitira kay Gutesa, kung anong pinagagawa, utos ni Romualdez, script ni Romualdez, sinusunod nila. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya ito po, pakinggan po natin ang resignation ni Pampilo Lacson. Ang akusasyon pinupuntirya niya ang ilang kapwa senador habang umano'y pinoprotektahan naman ang mga miyembro ng Kamara na itinuturing na mastermind ng issue sa flood control project. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Salamat, Robert Mano. Ayan, diba? Narinig po natin ang balita na talaga namang Lacson to resign as a Senate Blue Ribbon Chairman, di ba? Ito, siyempre, unang-una, maraming masayang tao ang kumbaga, yung mga supporters ni Lacson, pasensyahan kayo. Dahil ang chairman nyo na sinusuportahan nyo ay nagtatakip ng butas para madepensahan ang dating speaker Romualdez, si Tambalos-los Romualdez, di ba? Yan yung problema diyan sa chairman nyo na Pampilo Lacson. Kaya ito babasahin ko yung mga mga sinasabi ng bawat netizen dito. Yeah. As per Jovito Salonga, the curse that continues to plague this country is that good men and good women get sick and tired and being good before bad men, bad woman get sick and tired being bad. Nako. You good man. Ito sabi raw, kahit mag-resign si Senator King Lacson, hindi pa rin ligtas ang kawatan. Diba? Kahit mag-resign siya, hindi pa rin ligtas ang kawatan. Alam niyo kung bakit? May papalit naman eh. Ito, ibig sabihin nito, kahit resign daw si Pampilo Lacson, ay pupuntiryahin pa rin at uusingin pa rin daw niya ang mga corruption. Kaso, sino bang inimbestigahan niya? Diba, pag hindi man lang nila pinatawag yung mga congressman, yun, ibig sabihin, pagtatakip yun. Diba? Kumbaga, takip men, o kaya talagang nagtatakip tong si Pampilo Lacson. Diyan na lang sa investigasyon sa tingnan na lang natin, diba? Walang kwenta. Kaya maganda, iba na lang ang mupo. Kahit na si Senator King Lacson ay speech na lang sa plenaryo, ang mas maganda talaga hindi na siya yung chairman ng committee ng Blue Ribbon. Chairman might as well
The Express. Ooh. Hindi Yan, nadamay ng Senado. Ito, may nagsabi. Read mo. Ito, paborito kay Pampilo Lacson. Ang hirap kasi sa ibang mga senador dyan, kapag tumuturo na ang investigasyon sa mga senador, kanya-kanyang react na. Scripted na daw at bakit daw naliligaw na ang investigasyon at hindi nagpo-focus doon sa mga congressman na may tunay na kasalanan. At hindi nagpo-focus doon sa mga congressman na may tunay na kasalanan. Wow, ang linis pala nila samantalang yung budget ay dumadaan din sa Senado. Kahit mag-resign na si Pampilo Lacson, naniniwala ako na mas magaling yung papalit sa kanya. Imagine, mas magaling naman talaga si Rodante Marcoleta, diba? Para sa atin. Mas magaling. Kaya mas maganda, ibalik si Rodante Marcoleta sa chairman committee ng Blue Ribbon. Kapag once na naibalik na si Rodante Marcoleta, ay hindi na mapapakali ang puwet ni Martin Romualdez. At saka kakabahan na yung mga taga-congressman kapag ang tawag doon si Rodante Marcoleta. Ang problema, hindi sila nag committee hearing ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi mag-a-adjourn na. Yung style niya bulok ni Pampilo Lacson. Kunyari magre-resign para hindi na maituloy yung hearing sa committee sa blood control. Tapos mag-a-adjourn na. Kumbaga hindi siya nagpa-schedule ng dali-dali ng mga di ba? Ng hearing sa flood control, sabay resign, di ba? Style bulok di ba? Ganun. Kaya ito po may balita tayo na si Risa Ontiveros, di ba? May 3 billion 35 million na insertion sa GAA, di ba? Ay sa flood control tama sa sa GAA. Tapos sabi raw ni Risa Ontiveros, wala raw siyang ini-insert. Kumbaga minsan na di ba, yung amendments, isa lang 'yon Parehas lang 'yon, insertion tsaka amendments, parehas lang 'yon. Kaya ang tanong, saan mo nagamit yung yung budget ng 3 billion na yan? Saan na napunta ang 3 billion na yan? At totoo ba na may maraming project na natapos na, di ba? Baka substandard din niya kagaya sa mga congressman na ginagawa. Kaya style din ni Risa Ontiveros, baka style din ng mga ibang congressman dyan na ang ginawa kumbaga ang pagkaka-aligasyon lang di umano baka di ba? Pero dapat maimbestigahan din yan para lumabas ang katotohanan. Kumbaga hindi pa naman tapos ang ni Katon ni nagkaroon siya ng resibo, di ba? Kumbaga hindi nga masama ang insertion, pero ang tanong dapat magtugma yung budget sa project. Sana maging walang nakupit, walang naibulsa. Ganun lang 'yun. Kapag ka may binulsa, 'yun ang masama. Kapag nag-insert ka tapos may kickback at may naibulsa, 'yun ang masama, di ba? Pero kung wala naman, di patunayan niya. Sagutin niya ang aligasyon sa kanya, di ba? Kaya ikaw, Risa Ontiveros, sagutin mo ang aligasyon sa'yo. Huwag yung puro tanggi-tanggi ka at deny-deny. Sagutin mo ng totoo. At dapat may resibo ka rin para dyan. Diba? Kaya yan po, sana mapalitan na rin ng Senate President. Mag-a-adjourn na sila. Ang haba pa naman ng bakasyon nila. Biro mo, October, dadaan na November, December, ang haba. Grabe. Kaya dapat, kahit naka-adjourn sila, dapat may hearing pa rin. Ayan ang masama Nag-adjourn sila, hindi pa sabay
pagre-resign ni Pampilo Lacson. Paano na yung organization? Dapat ang maganda rin magbotohan agad sila at magkaroon agad ng organized ang Blue Ribbon Committee. At kahit na naka-adjourn, dapat tuloy-tuloy pa rin ang hearing para makita na kung sino-sino talaga ang dapat managot diyan. Kasi hindi pa dumidiretso pinakataas eh. Kumbaga, sabihin natin na napangalanan na si Romualdez, napangalanan na si Saldico, di ba? Kaso may mga galamay pa yan eh. Dapat yung mga galamay pa mapangalanan na rin yung mga lalo ni sa Kongreso. Yung mga sinambit ni Bryce Hernandez, di ba nagtanong si Tito Soto na totoo ba na may senador na just sa laptop niya. Tapos sabi ni Bryce Hernandez, wala raw senador. Ang sabi niya, puro mga congressman daw ang nakalagay na pangalan sa laptop niya. O yun, sabay sabi ni Tito Soto na defect niyo siya. O sabay ganun. Di ba dapat pinangalanan niya? Yun, hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos tungkol dyan. Kaya etong si Boying Rimulya, dapat pag muna siyang aali-aligi dyan sa mga sa mga resource person. Patapusin niya muna yung investigasyon. Nagkakaroon na agad ng finalized kung si Boying Rimulya eh. Nakakagalit din talaga. Kaya dito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po. Yan po. Thank you po.